Good morning po sa inyo pong lahat. Happy midweek po mga kapatid. Ayan. Salamat po Brother Melvin. At ngayon ay pasikat na ang araw. At salamat sa Panginoon sa magandang umaga. At patuloy tayong ginagabayan ng ating Panginoong Diyos. Ako'y nagpapasalamat din sa gabi-gabing biyahe namin papuntang Tabacao. Medyo hindi biro ang magbiyahe ng ganung kalayo, lalo na kapag kagabi at naka-tricycle lang. Salamat sa Panginoon sa pag-iingat niya. Sa umaga po na ito, nais ko pong i-announce mamaya po ng 9:30 AM lahat po ng publishing leader o kaya kayo po ay mayroong interest sa ating pong mga aklat ay meron pong seminar seminar na libre ang lunch diyan po sa Agbanawag Rizal, sa Seventh-day Adventist Church at Banawag. Ay ini-invite po tayong lahat, no? Yung mga leader ng ating church about sa publishing. Kung wala naman, ay yung ating mga elder. Ayan, ini-invite. Ngayon po ay April 3 na pala ngayon. So, baguhin natin yung ating ang atin ay April 3 na. Alright. Tayo po ay manalangin para po sa ating pagsimula. Dakilang Diyos na siyang aming tagapagligtas, kami po ay patuloy na sumasamba sa inyo at aming idinadalangin, O Diyos, ang aming pong pag-aaral ngayong umaga na ito. Gabay niyo po nawa kami at kayo po ang siyang manguna sa aming puso't isipan. At dito po sa Mateo 18:10, tulungan niyo po kami, O Diyos, na amin pong maisabuhay ang mga pag-aaral na ito. Ito po ang aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Sang-ayon po sa banal na kasulatan, pag-ingatan ninyong huwag hamakin, ang sabi dito, ang isa man sa maliit na ito, sapagkat sinasabi ko sa inyo, ang kanilang mga anghel sa langit ay patuloy na nakikita ang mukha ng aking Ama na nasa langit. So sinasabi po ng banal na kasulatan na huwag hamakin ang mga maliliit na bata. Bakit? Dahil ang Ama, ang kaligtasan ay para sa kanila. Yan. Espesyal na pag-aaruga sa mahihina. Sa mga bata, sa maliliit na mga bata, mga kapatid. Kasi yun ang context dito eh. Ang Panginoon ay pinagmamalasakitan sila. Mahal ng ating Panginoong Diyos ang maliliit na bata, ang mga mahihina. At ang implication pala nito ay yung pong mga makasalanan, yung pong mga nadapa, nalugmok sa pagkakamali ay kinakalingan ng ating Panginoong Diyos. So hindi hinuhusgahan ng Panginoon at hindi iniitsapwera ng Panginoong Diyos yung mga mahihina sa loob ng church. Lalo na yung nakikita natin na sila'y nagkamali sa kanilang pong buhay. No? Yung pong mga dalaga na nabuntisan, di ba? Yung lalaki na nakabuntis, sila po ay tinuturing na mahina sa church. Pero ang sabi ng banal na kasulatan, ang mata ng Panginoon ay nakatingin sa kanila. Sila hindi dapat hamakin, kundi kalingain at bigyan ng pag-ibig, di ba? Na i-rescue, mga kapatid. Yun ang sinasabi dito ng talata. Sabi dito, ang tao ay pag-aari ng Diyos at ang mga anghel ay nakamasid na may matinding interes para tingnan kung paanong ang tao ay makikitungo sa kanyang kapwa. Yan. Ang mahirap sa ating mga tao, yung nalugmok na, lalo pang ilulugmok, di ba? Yung bumaba na, ay lalo pang ibababa. Dito mga kapatid ko, ang mga anghel ng ating Panginoong Diyos ay nagmamasid at interesado sa mga tao kung paano tayo makitungo sa kapwa natin. No? Kapag ang banal na katalinuhan ay nakikita, yung mga nag-aangkin ng mga anak, sila na lalaki at babae ng Diyos na nagsasagawa ng pagsisikap na gaya ng kay Kristo para tulungan ang mga nagkakamali. So nakita nyo na yung pinakapunto dito mga kapatid ko. Yung mga nag-aangking anak ng Diyos ay dapat tulungan daw ay sino? Ang mga nagkakamali. Sa ating church manual, Seventh-day Adventist, meron po doon na pahina tungkol po sa disciplinary action. Pero yung pagdidisiplina mga kapatid ay dapat na redemptive. At dahil tayo ay anak ng Panginoong Diyos, na babae at lalaki, kinakailangan na hindi tayo yung maglulukmok doon sa mga nagkasala, kundi tayo yung aalalay sa kanila, paahon yung sa mga nagkamali sa loob ng ating pong church. Bakit mga kapatid?
dahil ang ating Panginoong Diyos ay may malasakit sa kanila at lalo na sa bawat isa sa atin. At tinitignan tayo ng mga anghel at ng ating Panginoong Diyos kung ano ang magiging reaksyon natin. Kaya lang kadalasan, kapag kami nagkakamali, ano po ang ginagawa natin? Tayo mismo yung naglulugmok as if naman wala tayong kasalanan, di ba? So dahil tayo ay mga anak ng Diyos, kinakailangan yung mga nagkakamali tayo yung umaalalay, nagre-rescue sa kanila. Sabi dito, nagpapakita ng isang magiliw at maawaing espiritu para doon sa mga nagsisisi at nagkasala. Ang mga anghel ay lumalapit sa kanila at ipinaalala sa kanila ang mismo mga salita na magpapaginhawa at magpapasigla ng kaluluwa. So yung mga nanghihina, yung nagkamali, kinakailangan na maginhawaan sila at mapasigla ang kanilang buhay, ang kanilang kaluluwa, ang kanilang buong pag-iisip, ang kanilang spiritual na pamumuhay, mga kapatid, ay mapasigla. Yan po ang dapat. Bakit, mga kapatid ko? Dahil sila'y nalugmok na nga, nagkasala, at ang feeling nila, lahat ng tao sa church, hinuhusgahan sila. So hindi pala dapat ganun, mga kapatid. Bilang mga anak ng Diyos, kinakailangan na ipakita natin na magiliw at maawain ang ating Panginoong Diyos. Hindi natin i-isolate ang ating sarili sa kanila, kundi sila ay ating kinakalinga at binibigyan ng comfort na nagmumula sa ating Panginoong Diyos. Ang banal na anghel ay nasa tamang daan ng bawat isa sa atin. Hindi natin dapat nahamakin ang pinakamababa sa maliliit na anak ng Diyos. Kasi nagsimula ito doon sa maliliit na bata na tinataboy ng mga disciples yung maliliit na bata. Pero sabi ng Panginoong Diyos, huwag, hayaan nyo silang lumapit sa akin. Ang kaharian ng langit ay para sa kanila. Ang implication naman dito sa mga makalangit na dako, yung mga mahihina, yung mabababa, yung mga nagkasala, yung mga nagkamali, ay huwag hadlangan na lumapit sa Panginoong Diyos. Sila ay may karapatan din na lumapit sa Panginoon at sinasabi ng Panginoong Diyos na ang kaharian ng langit ay para din sa kanila. Kaya tayong mga nananampalataya sa Panginoong Diyos, huwag nating iparamdam na ang Diyos ay malupit, na ang Panginoong Diyos mapagmahal, ang Diyos ay maawain, pero minsan yung mga anak ng Diyos malulupit kapag didisiplinahin ng isang nagkamaling mananampalataya. Hindi dapat maramdaman nila na sila'y iba, na sila'y nagkasala, na sila'y ganito, sila'y ganyan. Hindi dapat, mga kapatid, kundi maramdaman nila yung pagmamahal ng Panginoon. Ibinigay ni Jesus ang kanyang mahalagang buhay, ang kanyang personal na atensyon para sa pinakamababa sa maliliit na anak ng Diyos. At ang mga anghel na nangingibabaw sa lakas ay nakapalibot doon sa mga natatakot sa Diyos. Yan ang tatandaan po natin, mga kapatid. Ang dahilan kung bakit pumunta rito si Jesus Christ sa lupa ay hindi para paglingkuran yung mga banal, kundi para paglingkuran ang mga makasalanan na katulad natin. At lalo na yung mga nagkakamali at magkakamali pa sa loob ng ating church. At sa mga taong mga nagkasala sa Panginoong Diyos, ang interes ng Panginoon ay nasa bawat isa sa atin na nagkakasala. Kaya huwag mong iisipin na lamang ka sa iba kasi ganito ka, banal ka, ikaw ay maayos, ikaw ay narito sa buhay na ito, sa kalagayan na ito, meron kang posisyon. Hindi po, mga kapatid. Kapag iniisip natin na lagi tayong lamang sa ibang kapwa natin, na tayo ay mas banal sa kanila, well, lagi rin nating iisipin ang Panginoong Diyos hindi nagpunta para sa mga banal na katulad natin, kundi nagpunta siya para sa mga makasalanan. Mas interesado siya sa mga mahihina. Kaya lagi nating isipin tayo ay mahina, makasalanan at kailangan natin ang ating Panginoong Diyos. Yan po dapat. Kaya't palagi tayo magbantay at huwag pahintulutan ang isang mapahabak na kaisipan na sumasakop sa isipan tungkol sa isa sa mga maliliit na anak ng Diyos. Kaya lang nakakalungkot isipin, marami ang mga judgmental. Kapag ka may nagkakamali, kapag ka mayroong nagkakasala, marami ang mga ginajudge agad yung tao na yun. At para bagang hindi sila nagkakasala kapag ka ginajudge yung tao na yun. So hindi dapat ganun ang nasa isipan natin. Sabi dito, dapat nating alagaan ang nagkakamali ng may pagmamalasakit at magsalita ng mga salitang magpapatibay sa mga nagkasala. Ayan.
Kamusta po ang pakikitungo natin sa mga nagkakamali? Yung bang salita natin nagpapatibay o nagpapahina pa ng kanilang loob? Sabi dito, at matakot na baka sa pamamagitan ng ilang di matalinong pagkilos ay itaboy natin sila mula sa mahabaging tagapagligtas. Biruin mo, di ba yung mga disciples, no? Ang Panginoong Jesus ay welcome niya yung mga bata. Pero yung mga disciple talagang itinataboy niya yung mga bata. Pero sabi ni Jesus Christ, wag niyo itaboy. Para sa kanila ang kaharian ng langit. So ganoon din mga kapatid sa kapanahunan natin. Ang ating mahabaging tagapagligtas ay nag-iintay sa mga nagkamaling tao. So kinakailangan din yung mga anak ng Diyos, yung mga mananampalataya na katulad po natin, kinakailangan na yung ating pananalita, yung ating mga pagkilos ay mayroon pong pagmamalasakit at nagpapatibay sa nagkamaling tao, sa nagkamaling kabataan, yan, sa nagkamaling individual. Nangalunya man, ganito yung ginawa. Dapat nandoon yung malasakit at salita na nagpapatibay sa nagkasala. Na huwag nating itaboy sila sa loob ng church, kundi sila ay kalingain at sila ay dalhin sa paanan ng ating Panginoong Diyos, mga kapatid. Ang buong langit ay interesado sa gawain ng pagliligtas sa nawawaglit. Ang mga anghel ay nanunood ng may matinding interes upang makita kung sino ang lilisan mula sa 99 at lalabas sa unos at bagyos at ulan patungo roon sa mapanganib na disyerto upang hanapin ang nawawalang tupa. So sabi dito, ang mga anghel ay nanunood sa mga tao, sa mga mananampalataya, kung sino yung maghahanap doon sa nawaglit. Ayan, kaya nga sa ating church ay mayroong reclamation. Ito ay ginagawa sa care group at ito ay ginagawa sa stewardship. Tayo ay nag-inventory ng mga mananampalataya, ng mga kaanib sa church. At kung sino yung nawawaglit, ang mga care group ay dadalawin sila. Pupuntahan sila kung ano ang nangyari. Yan. 99 ang iiwan upang hanapin ang isa na nawawaglit, mga kapatid ko. Ayan. Kaya dito sa ating pong pag-aaral, no, yung mahihina at wala sa pananampalataya, nawawala sa pananampalataya, kalingain natin sila, mga kapatid. Tayong naiisip nating malakas sa pananampalataya, nakabuo tayo ng grupo, nakabuo tayo ng care group, kinakailangan, mga kapatid, na hanapin natin naman yung mahina sa pananampalataya. Yan. Madalaw at maawitan natin sila. Ang mga nawawala ay nasa paligid natin, na napapahamak at malungkot na napabayaan. Ayan. Ngunit ang mga ito ay may halaga sa Diyos, ang binili ng dugo ni Kristo. Ayan, mga kapatid ko, no? Ang mga nawawaglit na nasa paligid natin ay mahalaga sa Panginoong Diyos. Binili rin sila ng dugo ng ating Panginoon. Kaya tayo na kaanib ng mananampalataya ng ating Panginoon, no? Tayo ay inuutusan ng Panginoon, tayo binibigyan ng pagkakataon na tayo malalakas naman na sa pananampalataya. Alam mo yung tipo na kahit anong sabihin sa iyo, hindi ka matitison. Kahit na anong gawin sa iyo, hindi ka matitison, talaga mananatili ka sa church. Tayo ay matatag sa pananampalataya. Tayo ay nagiging mga kamay ng ating Panginoon, mga kamay at paa ng ating Panginoon na pupunta personally doon sa mga nawaglit, mga malungkot at napabayaan. Kaya po tayo ay nag-organize na mga care groups, mga kapatid. Yan po ang gawain ng mga care groups. Kaya nga care, maliit na grupo na pupunta doon sa mga nangihina sa pananampalataya. Sa lahat ng nagbibigay sa atin ng kalamangan sa iba, maging ito man ay sa edukasyon at kagandahang asal, kadakilaan ng pagkatao, kasanayang Kristiyano, karanasan sa pananampalataya, mayroon tayong utang doon sa mga hindi gaanong pinagpala. Yan po, mga kapatid. Ano? At ang hanggat ating makakaya at tayo ay kailangan maglingkod sa kanila, kung tayo ay malakas, dapat nating itaas ang mga kamay ng mahihina, ang mga anghel ng kalwalatian na laging nakakakita sa mukha ng Amang nasa langit, ay ginagawa itong kanilang espesyal na alagain. Ayan po, mga kapatid. Ano? Sa hagit nating makakaya, yung sinasabi natin, hanggang sa kaya natin, mga kapatid ko, puntahan natin sila. Ayan, hanggang sa maaabot natin, hanggang sa meron tayong kilala. Bakit nakilala natin yung tao na yun? Dahil
nananawagan ng Panginoon na siya ay dapat na mapuntahan, maipanalangin, makilala, mapaglingkuran mga kapatid ng malalakas na mananampalataya. Ayan. Kung sa loob ng church lang tayo magpapalakasan, magkakatisuran lang tayo sa loob ng church. Hindi dapat ganun. Yung pong malalakas sa pananampalataya kapag nasa loob lang church, minsan nagkakatisuran na, nagpapalakasan na ng pananampalataya. Kung malakas ang nagpapagalingan na ng skills. Di ba? Minsan sa meeting, nagpapagalingan ng mga ideas. Hindi na dapat ganun mga kapatid. Sa ating devotional na ito, sinasabi, yung malalakas, yung matatalino, ay hanapin ang mga mahihina. Kaya kung ikaw ay malakas sa pananampalataya, matalino, mayroong skills, mayroong mga gifts galing sa Panginoong Diyos, patunayan natin na tayo ay may ganyaang karunungan sa pamamagitan ng paghahanap ng mga nanghihina, sa pamamagitan ng pagpapalakas sa mga nanghihina. Yan. Ang sanlibutan, para mapatunayan na ikaw ay malakas at magaling, kailangan talunin mo yung kapwa mo magaling. Di ba sa boxing, sa mundo ng boxing, pagalingan yan, palakasan. Para masabing malakas ka, kailangan talunin mo yung malakas din. Sa basketball, ganun din. Para mag-champion ka, talunin mo yung grupo na malakas din. Pero sa banal na kasulatan, sa spirit of prophecy, sa Biblia, mga kapatid, para mapatunayan mong malakas ka, palakasin mo ang mga nanghihina. Yan. Para patunayan mong skilled ka, meron kang karunungan sa pananampalataya at sa banal na kasulatan, para mapatunayan mo yun, palakasin at i-comfort ang mga nawawaglit, ang mga nanghihina sa pananampalataya. Ganun pala yan, hindi mo pwedeng ipagmayabang yung kalakasan mo sa kapwa mo mananampalataya na malakas din yung pananampalataya. Ang mangyayari doon ay isa sa inyo ang mawawaglit sa church. Yun ang mangyayari doon. Ang kinakailangan, kung talagang ikaw ay marunong, kung talagang skill ka sa pananampalataya, malakas ka, masigasig ka, patunayan mo yan sa pamamagitan ng pagpapalakas sa mga nanghihinang ang pananampalataya, sa mga hindi na nagsisimba, sa mga parang nag-backslide na, doon mo gamitin ang iyong kakayahan. Dahil mapapatunayan lamang na ang isang mananampalatay marunong, matalino at malakas kung siya ay pumupunta doon sa mga nawaglit na kapatiran. Ayan. Kaya sabi dito sa Mateo 18:10, pag-ingatan ninyong huwag hamakin ang isa man sa maliit na ito. Tinutukoy niya yung mga bata. Sapagkat sinasabi ko sa inyo, ang kanilang mga anghel sa langit ay patuloy na nakikita ang muka ng aking Ama na nasa langit. In context, mga kapatid, yung mahihina ay yung mga nawala na sa pananampalataya, yung mga hindi na nagsisimba, yung mga nasa church pero nagkamali, yung subject for disciplinary action. Mga kapatid, ang kinakailangan, tayong mga hindi naman nadidisiplina ay mapalakas natin ang kanilang loob. Kalingain natin sila, alagaan natin sila, i-comfort natin sila. Huwag nilang maramdaman na sila'y dinajudge, o wag nilang maramdaman na wala silang puwang sa church. Sila'y mahalaga sa Panginoong Diyos. At sabi ng banal na kasulatan, ang mga mananampalataya na malalakas ay kinakailangan na humayo at hanapin ang nawaglit na tupa na yon. 99 ang iniwan ng Panginoong Diyos upang ang isa'y mahanap niya. At tayo ay yung hinanap ng Panginoong Diyos nung una, na tayo ay waglit at wala pa sa pananampalataya. Ngayon na nasa pananampalataya tayo, hanapin naman natin yung mga nanghihina. Yan, tayo ay kamay at paa ng ating Panginoong Diyos para sa ganyang ministry. Kaya salamat sa Panginoon sa ganitong devotional. Ako rin ay na-bless dito sa devotional na ito. Ating pong pagbulay-bulayan ang salita ng Panginoong Diyos. Tunay na ang ating Panginoon may malasakit sa bawat isa. Hindi niya tinitingnan kung sino yung magaling, kung sino yung malakas. Interesado siya doon sa mga nanghihina at nawawaglit sa pananampalataya. Kaya mga kapatid ko, ay pahintulutan natin ng banal na Espiritu ay magpalakas sa ating pananampalataya, mai-reflect natin ito at tayo rin ay magpasya na humayo kasama ang ating Panginoong Diyos. So tayo ay dadalangin na, pasama muli sa panalangin ang gawain diyan sa Tabacaw at ang mga piniprepare na pangangaral dito sa Santo Rosario. Ayan, sa June yung pangangaral naman dito.
ay isama natin sa panalangin. Ready na yung ating mga layman at ang ating mga care groups ay ready na rin. At isama natin sa panalangin yung po mga uma-attend dito sa Tabacao Riverside. Nawa ay yung kanilang manasagutan sa BOP at manarinig nila sa gabi-gabi ay tumatak sa kanilang isipan at kanilang pagpasyahan na tumanggap sa ating Panginoong Diyos at huwag silang maakay ng sanlibutan. So ito po mga kapatid, ang ating pag-aaral ngayong umaga. Ipabalik na natin kay Brother Melvin ang pagkakataon para sa panalangin sa inyo pong mga prayer requests. God bless po sa inyo pong lahat at happy midweek mga kapatid. Luha ay kinukubli sa puso kong pagod. Mundong aking niyakap ay dusa at lungkot. Ngayo'y nais na magbalik sa liwanag mo. Kasalan ay linisin mo, baguhin mo ako. Paghilumin mo kaluluwa at puso ko. Buhay ko, O Diyos, ay ariin mo. Sala ko ay matingkad, puso ko'y kaibigat. Tikip ng kadiliman, tinahak kong landas. Sa piling mo ay nawaglit, ngunit nilingap mo. Sa wagas mong pag-ibig, muli ako'y sa'yo. Paghilumin mo kaluluwa at puso ko. Buhay ko, O Diyos, ay ariin mo. Paghilumin mo kaluluwa at puso ko. Buhay ko, O Diyos, ay ariin mo. Ay ariin mo. Amen mga kapatid. Paghilumin mo, O Diyos. Tayo ay sugatan kasi po. Kaya kailangan pagalingin ng ating mga sugat.
ang ating sugat ng pagkakasala. Salamat po sa awit na yan. At salamat din po, Pastor, sa napakaganda at napapanahong lesson. Tunay na maraming tinamaan sa mga umaga na ito at kailangan nating magbago. Ano po? Ang tinamaan ay huwag magagalit. Bagkus tayo ay papanalangin natin tayo magbago. Ano po? Kasi talaga namang ang tao ay, ewan ko ba, likas ba na judgmental yung tao? Ako hindi ko may tatanggi yung sarili ko. Ganyan din ako paminsan-minsan, ano? Na ako ay nakikita ko agad yung mga mali ng tao at hindi naman dapat ay ang gawin pala dapat sa mga mahihina na nagkakamali ay turuan, arugain, kagaya ng ginawa ni Jesus, ano? Kung si Jesus yung ating ginagawang salamin, o be like Jesus yung ating pinanghahawakan, yung mga mahihina ay talagang dapat nating palakasin, ano? Yan, napakaganda ng ating message, ano? Ang mga tao, hindi lamang dito sa ating bansa, yung mga mahina, lalo pang tinatapakan, lalo pang dinadaw, ano? Kaya baguhin natin, mga kapatid. Simulan natin at magagawa natin yan sa tulong ng Panginoon. At tunay nga yung care group, isa sa palakasan, ano? Kasi ang mga nanghihina sa pananampalataya yung talagang nasa lesson dito, no? Nanghihina sa pananampalataya na kung ating ka-care group, kung tayo ay may care group lahat, yan, dapat walang mahihina. Kasi tayo lahat ay nagpapalakasan sa ito. Yan ang purpose ng care group. Kaya maganda talaga may care group, ano po? Kaya talaga namang ang lesson na ito ay magandang reminder sa ating lahat na ating palakasin ang ating care group. Kaya mamaya mga ka-care group ko, mga kaagape, dyan tayo kay Ate Milen mamayang gabi at tayo ay magkakamustahan. Ayan, ano po? Pakipray po ang check up ko po ulit sa Manila, Sister Ana Rospel. Sige po, nawa ingatan ng Diyos sa aming biyahe at salamat din po sa Panginoon sa patuloy kong kagalingan. Praise the Lord, ano po? Claim it, sabi nga nila, kung nanghingi tayo sa Panginoon, claim it, na ibibigay niya sa atin to. Yung everyday na panibagong buhay, kalakasan, blessing na blessing na po yun agad, ano? Kaya mag-focus tayo sa Panginoon, hindi sa ating sakit, kasi pag doon tayo nag-focus, wala tayong magagawa, no? Kaya ayan, patuloy lang sa buhay, patuloy lang sa paglilingkod, pananalangin, at patuloy lang sa paggawa ng kalooban ng Panginoon. At anong lugar ba nakakasakop sa Tabacao, Pastor? Talavera po ito, Nanay Fina, ano po? Ingat po kayo sa gabing pagpunta. Yes po, medyo malayo-layo, Gimba to Talavera. Malayo-layo yung kanilang halos dulo na yun, dulo na yun ang kanilang nasasakupan. Ang laki kasi ng area ng district ng Gimba. Ang lalayo pa, malalayo, as in malalayo talaga, no? Kaya medyo time consuming kapag pupunta sa isang lugar to isang lugar, ano po. So ayan, sabi ni Sister Juliet, taga, ano ba to, yung Zoom tumatakip. Ipanalangin din po ang mga magbibigay ng dugo kay Sister Estrella Gargasin at sa operasyon niya po. Ayan, sige po. Magkakaroon ng transfusion, ano? Blood transfusion. Ayan, Sister Estrella Gargasin. Sige po. Kung wala na kayong karagdagan, ay tayo po yung manalangin. At pag-pray natin ang bawat isa, no? Una-una yung ating karakter, no? Kasi talagang tayo ay makita natin na dapat kagaya ni Jesus, inaaruga yung mahina, no? Hindi lalong tinatapakan. Let's pray po. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, una-una nagpapasalamat kami sa panibagong buhay, panibagong kalakasan sa umaga na ito. Salamat din sa pagkakataon na kami makarinig na yung paalala, reminder sa aming pagkatao, sa aming mga pagkakamali, na aming espesyal na arugain ang mamahina, kagaya ng ginawa niyo po sa kanila, kagaya ng palagi niyo ginagawa sa kanila at sa amin. Ama, kami ay mahihina rin, ngunit kami ay inyong inaaruga. Ngunit ito kami hinuhusgahan namin ang ibang mga mahihina. Ama, patawad po sapagkat kami nagkasala. Patawad po kami naging makasalanan.
Sa umaga na ito, nais namin ilapit ang aming mga sarili. Hinihiling namin sa inyo na samahan kami ng Holy Spirit, na bigyan kami ng karunungan palagi ng pagpili, na mapili namin ang inyong kalooban at hindi ng aming kagustuhan. At ang mga mahina ay amin ding maturuan maging malakas sa piling sa gabay po ninyo. Sa langin din namin na aming mga care group. Alam namin na sa aming care group kami nagpapalakasan, hindi pagalingan kundi palakasan sila para walang maging mahina at walang mawaglit sa amin. Sa dalangin namin na patuloy nyo kami bigyan ng sapat na aming mga pangailangan sa aming mga pamilya, at gayon din kami maging makapakinabangan sa iba. Dalangin din namin na ilang mga kapatiran na nakikinig ngayon na patuloy nyo kaming samahan sa maghapon. Ingatan kami sa anumang mga kapahamakan sa aming mga gagawin. Kami po ay inyo samahan, na kami ay makita namin palagi ang kayo bilang kasama namin sa lahat ng aming mga gawain. Sa pagpapatuloy, nais namin isama sa panalangin ang pagbiyahe ni Sister Ana Rosbel Hermino patungo sa Manila. Sa kanyang check-up, ingatan po sila sa daan hanggang makarating doon na ligtas, malayo sa anumang kapahamakan. Gayon din ang malakas na resistensya at pangatuan ay inyo pong igawad sa kanya, at patuloy na kalakasan at kagalingan ang dalangin namin para sa kanya. Amin din patuloy sinasama sa panalangin ng mga magbibigay ng dugo kay Sister Estrella Gargasin at sa kanyang operasyon na gagawin. Siya po inyo samahan. Alisin ang kanyang pangamba sa kanyang puso at isipan, bagkus kayo ang kanyang makita na nag-aalaga at nagmamahal sa kanya sa kabila ng kanyang mga pinagdaraanan sa buhay. Amin din patuloy na sinasama sa panalangin ang pangaral na gaganapin sa buwan ng June diyan sa Santo Rosario, na lahat ng manguna at nangunguna rito ay inyo pong inyo samahan upang lahat ng kanilang plano ay maging maayos at maisagawa ang pangaral na ito ng mabilis at kapakipakinabang sa lahat. Ganyan din ang ginagawang crusade sa Tabacao ay aming pong dalangin na patuloy niyo pong pagpalain. Ganyan din si Pastor at Ma'am Karina, nagtatravel ng malayo gabi-gabi papunta at pauwi ng kanilang bahay. Sila po ay ingatan sa daan. Yung mga Bible interest po doon sa Tabacao, yung mga nagkasagot ng BOP, bigyan niyo po sila ng karunungan na maunawaan nila ito. At sa kanilang pagsagot, piliin po nila ang inyong kalooban. Amin din dalangin ng mga graduates ng BOP na second batch, at gayon din ng mga attendants ng mga non-SDA doon sa Tabacao. Ay patuloy niyo pong pagpalain, magkaroon ng karunungan na nagmumula sa inyo. Kapati rin yung mga nakikinig sa kanilang mga bintana sa bawat bahay sa paligid ng crusade. Dalangin din po namin na magkaroon sila ng malinaw na kaisipan, pangunawa, makilala nila kayo na Diyos na pag-ibig at nagbibigay sa amin ng mga pangailangan. Sa pagpapatuloy, nais naming isama sa panalangin ng pre-request ng ilang kapatiran, si Brother Lorenzo Cabiedes, kalakasan ng dalangin namin at kagalingan para sa kanya. Gayon din si Sister Lorna Cabiedes, at gayon din ang mga isa pang procedure na gagawin kay Brother Charles Eric Meligrito at yung kanyang nanay na si Alice Meligrito na nasa ibang bansa. Inyo rin pong samahan sa kanyang mga pangailangan. Sister Ana Manuel, siya rin po ay nasa banig ng karamdaman. Gayon din si Alberto Ramos, ay patuloy namin sinasama sa panalangin, kagalingan, kalakasan ng aming hiling para sa kanila at ipagkaloob ang kanilang mga pangailangan ng kanilang buong pamilya. Gayon din si Sister Ana Manuel at Kuyang Boy Balbido, si Marie Chris Balbido, gayon din si Pastor James Lotila, si Nanay Pina, yung kanyang apo, at sa Tatay Rudy, patuloy namin sinasama sa panalangin. Gayon din si tatay ni Brother Dan Rep na nasa ospital, si Ate G. Tenyo Reyes, Sister Estrella Gargasin, si Brother at iba pang mga kapatiran na mga Bible student sa aming nasasakupan, kasama ang mga Inreso Canto family ni Mike and Martha Mamaril, Tata Cesar and Heidi De Leon, Christopher, Kenneth, Empoy, Hazel at Harold, kasama na sina Ani Eusebio, si Patrick Eusebio, Nicole Pascua at si Trixie Pascua. Naway patuloy silang mag-aral ng Bible
makita nila yung kabutihan at maramdaman ang inyong pagmamahal. Patuloy din namin sinasama sa panalangin ng Kawayan Bugtong Church at sa Leonardo Church. Patuloy na maging malakas ang kapatiran sa kabila ng mga pagsubok na dumarating sa kanilang buhay. Samahan niyo po sila, O Diyos, sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay, na sila ay patuloy na maging matatag. Ganyan din ang mga pamilya ng mga nakikinig ngayon at ang iba pang mga pamilya na aming dinadalangin. Pamilya ni Sister Ana Rosabel Tolentino, good health ang dalangin namin para sa isa kanila. Ganyan din good health sa anak ni Sister Medin Peligro Cotao na si Nahara and Cory. Ganyan din sa family ni Sister Rose Chris Encarnado at Sister Dang de la Cruz. Family ni Sister Nimpa Rivera sa Bukidnon, sina Tito and Janet Salvado, kasama na rin si Rona, LG, Hunsya family, Acuevas family. Ganyan din si Sister Chara Joy Valencia na nasa Saudi, nagtatrabaho malayo sa kanyang pamilya. Ingatan din po siya roon, ipagkaloob ang kanyang mga pangailangan, lalong higit ang kalusugan at sa kanyang pagtatrabaho sa bawat araw. Ganyan din si Brother Rudy Masiklat at ang kanyang buong pamilya na malayo din sa kanya. Kasama din namin ang kalakasan at recovery ng mga kapatiran na sumusunod sina Pastor Alex Rigor, kalakasan din ni Kuya Bobby, Ate Lorna sa araw-araw na mabigat na trabaho, Ate Gigi Concepcion, Gregorio Santin, si Tatay Pentong, si Kuya Mike Pablo, Kuya Jerry Bourbon at Ma'am Sheila Kasamurin, at nakagalingan sa mga may karamdaman na sina Erica Eli Santos Rivera, Sister Tina Santos, si Melo Genrona Stibayan, Sister Dora Magana, Sister Nena Salazar, Sister Adel, Tatay Carlito Tomas, si parents ni Ma'am Karin at ni Pastor Nelben, kasama na si Maribel Agustin, si Heidi De Leon, pamangkin din ni Sister Marites Loreto, si Ding Bautista, si Pini Eugenio Javier, si John Paul Cheng, si Jinjin, si Sister Wendy, si Sister Percy, kasama na si Sister Risa Enriquez, Sister Amy Kelantang, Ate Grace Samano, Ate Esther Lopez, Brother Benjamin Munti Gamboa, si Marilita, si Dayan, si Sister Pichi, si Brother Renato Santos, si Romnick, Olivia Veronica at Rebecca Francisco, kanyang buong pamilya. Halusugan na kami dalangin para sa kanila, hindi lang pang physical, hindi naman pang spiritual. Si Precious Cabasog, Princess Jorquina, si RSC, Sister Nena, si Ate Sally Sanchez, Janet Ontivero, Gina de Guzman, Arturo at Erlinda Duque. O Diyos, aming Amang Banal na nasa langit, kami ay dumadalangin, nagpupuri sa inyo. Alam namin na mga pangalan na ito ay karamihan malubha ang karamdaman, ngunit lahat kami ay nagtitiwala at tumatanggap ng inyong mga pangako. Maraming salamat sa pagdinig sa aming panalangin. Naway ang aming karakter ay patuloy niyong samahan sa pagbabago at matutunan naming arugain ang mga mahihina kagaya ng ginawa niyo po sa amin. Maraming salamat po sa lahat ng pagdinig sa aming panalangin. Patawad sa aming kasalanan na nagawa. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen po mga kapatid. Muli, good morning sa lahat. Salamat sa mga prayer warriors. Salamat sa mga nasa live. Salamat sa mga patuloy na nagsishare at salamat sa patuloy na pagtitiwala sa Panginoon. Ano po? Talagang tayo ay tunay na pinagpala sa araw-araw. Pati ako na-bless, si Pastor na-bless, alam ko na-bless din kayo. At pag tayo na-bless, dapat tayo patuloy na nakikita natin araw-araw si Jesus at binabago ating karakter. Nawa, ang mga aral natin natututunan sa araw-araw, tumatak sa ating isipan, ating isabuhay, at gawin natin itong lesson. Sabi nga, learn from others' mistake, pero no, learn from our mistakes. Dapat na siya ang Panginoon yung ating teacher. Kaya yan, salamat po. Sorry po, di ko nakita agad devotional natin sa Nanay Nerissa. Wala pong sorry, it's okay na po. Lahat po tayo ay nandito. Salamat po, sabi ni Veronica, Brother Melvin. Salamat din kay Veronica. Si Veronica ay lalaking mabait na bata. Mabait sapagkat si Jesus ay mabait. Di ba? Si Jesus ay mabait, si Jesus ang kanyang teacher. Okay, di ba? Sa lahat ng mga nariyan, si Sister Juliet Orsino Astrero, good morning po sa mga hindi ko nabati kanina. Nanay Nerissa at sa buong family niyo dyan kasama, good morning po sa inyo. At halos lahat naman nandito kanina. Si Sister Joy Valencia, hindi ko alam kung night duty siya.
o talagang late na si matulog pero 1 AM ngayon sa kanila. Magandang umaga po. Alam kong mahirap malayo ang kapamilya pero yan ay tao dito. Tutulungan kayo ng Panginoon para maging madali. Yan, si Brother Rudy, isa rin sa malayo sa pamilya pero nakikinig siya, pero minsan iba-iba yung time zone niya kaya sa reflection nakikinig po. Uli sa mga may care group, kita-kita tayo sa ating mga care group meeting place mamaya. At hanggang dito na lang po tayo ngayong araw na ito. Bukas ulit ganito ring oras magkita-kita ulit tayo. Patuloy tayong magdalanginan, patuloy tayong ma-remind pagka tayo makakalimutin tulad ng ginawa sa atin yan. Na-remind tayo po. Tayo tunay na ma-revive sa ating pagkakatulog at tayo ay patuloy na ma-bless sa bawat umaga. God bless po sa bawat isa. Ayan, thank you rin po Sister Joy Valencia sa inyong pagsubaybay. Po. God bless po. I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help.